mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon, may gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at matnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo? At tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at sa mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath at binunot ang tabak nito at pinugutan ang ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong moog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong ikaloob, at tiniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may iparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, higit lalo po sa inyong mga nagsusubscribe at sumusunod dito po sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Mga kapatid, tanong ko po kayo, bakit kaya maraming naiinis, nagagalit kay Jesus to the point na pinapako siya sa krus? Kung sasagutin ko po yung tanong na yan, isa lang po sagot ko. Ito'y dahil si Jesus ay pasaway. Pasaway. Father, paano mo naman nasabing pasaway ang ating sinusundang si Jesus? Mga kapatid, just so you know, si Jesus po ay isang Hudyo. At ang mga Hudyo po ay kilalang sabihin na nating rigoristic. Ano po yung rigoristic? Gustong-gusto nilang sumusunod sa mga batas. Talagang mahigpit sila kung anong sinabi, dapat ito lang ang gagawin. Bakit sila naging rigoristic? Kasi tandaan nyo po, ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ang kanilang history medyo puno ng kamalasan. Parang lagi na lang silang naaalipin, lagi silang nakukonquer ng mga makapangyarihan, at isang araw binigay ng Diyos ang 10 Commandments at nadagdagan pa yung 10 Commandments ng sangkatutak na batas. Sumatotal po, gusto na nilang sumunod sa mga batas ng Panginoon, umaasa sila na kapag sumunod ako sa batas, hindi na ako mamalasin. Puro pagpapala na lang ang matatanggap ko. Ganun din naman po tayo, di ba? Kaya po tayo sumusunod, umaasa tayo na kapag tayo nagdasal, tayo nag-grocery, baka ako'y pagpalain ng Diyos. At merong isang batas ang mga Hudyo. Tinatawag nila itong the Sabbath Law or araw ng pamamahinga. Ano po yung sinasabi doon sa batas na yon? Na kapag Sabbath day or araw ng Sabado, kaya nga Sabbath, malapit sa Sabado, dapat wala silang gagawin. Bawal maghanap buhay, bawal kumilos ng sobra, bawal magluto, talagang ikaw lang ay magpapahinga. Ito'y nakapattern dun sa days of creation. Di ba may isang araw na pagkatapos gawin lahat ng Diyos, yung mundo at yung tao, siya ay nagpahinga. Kaya ang tao rin, kailangan magpahinga kasi yung Diyos na sinusundan, nagpahinga. Ito ang crucial po doon. Sa araw ng pamamahinga or Sabbath day, kahit mga doktor o nurse, bawal din magtrabaho. Kaya kung may emergency case ka, biglang sumakit tiyan mo, bigla kang nabalian ng kamay, sa Sabbath day, pasintabi, kailangan mong maghintay ng susunod na working day dahil hindi ka aasikasuhin ng mga doktor. Kasi kapag ang doktor nagpa-consult, nagreseta, nagpagaling sa araw ng pamamahinga, itong mga doktor magkakasala. At iisipin nila pag nagkasala sila, magagalit sa kanila ang Diyos. Ang hirap na po. Emergency situation, di ka makapagpakonsulta kasi nga araw ng pamamahinga. Sa ebanghelyo po natin sa araw na to, araw ng pamamahinga, sabi ni Saint Mark, at may lumapit kay Jesus. Isang lalaking patay ang kamay. Naisip ko po, patay yung kamay, baka manhid, walang pakiramdam. Ang interpretation ko po, posible siya ay may stroke. Baka lumapit kay Jesus, Lord, tagal ko nang lumalapit sa ibang doktor, di ako gumagaling. At alam ko ngayon, Jesus, araw ng pamamahinga, pero magbabaka sakali lang. Si Jesus, anong ginawa pa rin po? Sinunod niya ba yung batas? Hindi. Bagkus, pinagaling niya itong lalaking patay ang kamay. Bakit? Dahil ba tinuturuan niya tayo, maging pasaway kayo. Kontrahin niyo yung mga batas, huwag kayong sumunod dyan. Hayaan niyo yan. Hindi po. Bagkus pinapakita sa atin ni Jesus, kung kailangan mong mamili, piliin mo ang magmahal. Minsan, kailangan mo maging tama. Pero minsan, kailangan mo ring magmahal, makiramdam, magmalasakit sa iba. Iniisip ko kung si Jesus, di niya pinansin, di niya pinagaling yung lalaki, tama siya sa mata ng batas. Correct? Sinunod niya araw nga ng pamamahinga, bawal work. Sensya na, balik ka na lang bukas, bawal ako magtrabaho. Tatama siya doon, correct.
Pero sa mata ng puso, yun ba ang dapat gawin niya? Hayaan niya na lang? Paghintayin niya yung taong nangangailangan? Hindi po. Bagkus pinakita sa atin ni Jesus, minsan, ang kailangan pang pairalin, hindi laging isip. Minsan kailangan mo rin pakinggan yung puso para makiramdam at makita anong pangangailangan ng iba. Kaya simple po ang imbitasyon sa atin ni Jesus. Huwag laging tama. Minsan matuto ring umibig. Minsan marunong ding umunawa. Minsan matuto ring magmahal. At anong reward sa ating mga pinipiling umibig? Sa tingin niyo po, kung kayo yung lalaking patay yung kamay na pinagaling sa araw na takatakda para sa pamamahinga, pinagaling ka ni Jesus, ano mangyayari? Kung ako yung lalaking yon, hindi ko na makakalimutan si Jesus. Hindi ko makakalimutan yung pagmamahal na pinaramdam niya sa akin sa araw na to. Hindi ko makakalimutan yung pagmamahal na alam kong pwede siyang mapahiya, pero pinili niyang ibigin at unawain ako, kaya tatatak na si Jesus sa buhay ko. Ganon ang mga taong pinipiling umibig. Hindi nakakalimutan ng iba. Kaya mga kapatid, imbitasyon ko lang po, sa mundong puro tayo calculations, sukatan, nagbigay ka, magbibigay ako sa'yo. Hindi ka nagbigay sa akin, di rin kita bibigyan. Huwag puro mathematics, huwag puro isip. Minsan, kailangan pakiramdaman at pakinggan ang ating mga puso. Pairalin po ang pagmamahal. Amen.